What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba i-manage, i-handle yung success na nangyari sa negosyo mo. Bago tayo magsimula sa ating topic, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe, click notification bell para update po kayo sa aking mga bagong vlog. At the same time, para ma-reach po natin yung 100k subscriber matapos itong taon na to. So let's go! Tara na, start na tayo sa ating topic. Paano nga ba natin i-handle yung success? Kasi after success, merong mangyayaring pangit. Ito lagi yung tandaan. Kung meron kayong gustong gawin at maging successful, kagaya ng opening ng business nyo, okay? O kaya meron kayong gawin para sa iba, okay? Huwag tayo maging hipokrito na para sa atin. Okay? Dapat huwag natin isipin na para sa atin, pansarili, dapat ang isipin natin ay para sa iba. Especially, kaya mo gagawin yung isang bagay para maging successful, dapat ang mindset natin ay para mag-glorify ang Panginoon. After nyo ma-manage yung success, okay naman bago maging successful yung opening ng business nyo and everything, kailangan natin maging maingat. Kasi ang kaaway gumagawa na yan. After that, merong mangyayari. Dati hindi ko na-handle. Pero nakita ko na yung nangyari. Dati kasi after success ng aking negosyo, ito kwento. Bago mangyari yung opening, ang daming mga block. And after that, after the opening, may nangyari. Biglang bumagsak yung sales. Biglang may nangyari. Bumagsak yung mga businesses, yung mga branches ko. Bakit? Ang problema lang pala dyan, kailangan nating i-handle ng maayos yung success. Consistent dapat yung pag-iingat natin. Dapat, kaya natin ginagawa yung negosyo. Kaya tayo nag-negosyo para mag-glorify ang Panginoon. Ang pinupoint ko, kaya tayo nagkaroon ng success. O kaya tayo gumawa. Okay? Para maging successful yun. Is para mag-glorify ang Panginoon. After mag-glorify ang Panginoon or after the success, okay, dapat ang isip natin, laging ang Diyos yung mapuri sa buhay natin. Kasi instrument lang tayo. Ginamit lang tayo ng Panginoon. Steward ang tawag dyan. Katiwala lang tayo. Kaya lagi nating ibaba yung sarili natin. Sabi nga sa Bible, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Ibaba natin yung sarili natin at ang Diyos ang maitaas. After that, ayaw kasing success eh. Ang pwede mong gawin, sa akin na, ang stand ko, pwede natin gawin is magpakumbaba. Paging tahimik, wag maging mayabang, kung pwedeng itago, itago. After success, kumbaga, sa akin ang perspective ko kasi, ay kailangan na maging maingat. Kumbaga, kung ano mo na yung kayang itago after success, tapos na. Kumbaga, after success, okay, ako na tayo, parang back to normal. Dahil kapag yung parang inisip pa rin natin na, oh, ang galing ko, dahil sa akin, ganito, naging successful yung business ko, naging successful yung opening dahil sa akin, babagsak tayo. Maging maingat rin tayo sa mga nagpo-provoke sa atin para bumagsak. Maging sensitive tayo. Maging maingat tayo. Hanggat maaari, i-delay yung tactics natin. Delaying tactics, ibig sabihin, dinidelay mo yung decision mo. Para mapag-isipan mo ng mabuti. May time na kailangan mo mag-decide ng mabilis, may time na kailangan mo mag-decide ng mabagal. Dahil, meron kasi tinatawag na critical thinking, yung mabilis kang mag-decide. Like for example, nag-drive ka, tapos may mangyayari. Dapat critical thinking. Pero kung hindi naman kailangan bilisan na yung pag-decide para hindi tayo bumagsak. Okay, hindi tayo mag-fall down. Relax. Listen to the Lord. Listen to the small voice. Pray for the Holy Spirit. Yun lang. Okay, bumagsak man tayo, bangon ulit. Okay? Thank you tayo sa Panginoon kasi na-experience natin yung pagbabagsak. Pero hanggat maaari, kailangan natin mag-ingat. Dahil the more you have success, madaming envy and jealousy sa baligid natin.
pag madami tayong naaabot sa buhay, may mga humihila sa atin. Kaya kung kaya natin magtago, kaya natin magpakumbaba, gawin natin. Para din yan sa Panginoon. Lagi nating isipin na ang Diyos, andyan siya para itaas tayo. Pero huwag nating buhatin yung sarili nating bangko. Hindi porket naging successful ka, parang Diyos ka na. Hindi porket nasa taas ka na, ay hindi ka na pwedeng bumagsak. Hindi porket sikat ka na, hindi ka na pwedeng parang magusot. Hindi porket maganda ka, hindi ka natatanda. Hindi na kukulubot yung mukha mo. May time at may time na mangyayari yun. Pero, lagi po nating tandaan na kung pwede naman tayo mag-ingat tayo. Mayroon nga sinasabi, sabi nga ni Kuya Edson, na take risk but not reckless. Take a risk but not a reckless. Huwag tayong reckless. Huwag tayong sugod ng sugod. Okay? Kailangan natin alam yung magiging fall down kapag ginawa natin yung bagay na yun. Maging maingat tayo. Okay? Sa pamagitan ng gabay ng Panginoon. Huwag natin kalimutan ang Diyos sa buhay natin if you are naabot natin yung success. Okay? Because without God, we are nothing. Kung wala ang Bible, wala tayo. Okay? Ano mang nangyayari sa buhay natin, it's a part of life. Kailangan lang natin maging maingat. Kasi accountable tayo sa mangyayari sa buhay natin. Face the consequence after that. Kaya kailangan natin tignan yung mga consequence sa buhay natin. Kasi kapag alam naman natin yung consequence na mangyayari bago natin gawin yung isang bagay, siyempre hindi natin gagawin kasi may consequence. Doon lalabas yung wisdom ng Panginoon. Okay, sabi nga sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung sino ang wisdom, if you are lack of wisdom, hindi ka sa Panginoon. Sa Bible din yun. Kasi lahat ng gagawin natin, kahit sa pagnenegosyo, kailangan natin ang Panginoon at ang Bible sa buhay natin. Bago tayo matapos sa ating vlog, meron akong ginawang libro para sa inyo. Para sa mga magnegosyo, magsisimula sa pagnenegosyo, nagsisimula ng negosyo, o kaya naman may problema sa negosyo, tamang-tama po sa inyo. Itong libro na to, medyo may kamahalan, o kaya medyo mahal. Pero, dito nyo malaman kung bakit mahal itong libro na to. Kung siya po mag-order, click nyo lang po yung official page link po natin. Okay, sa description. May direct po kayo sa ating Facebook page link. Official po natin. Tapos, mag-message po kayo. Huwag nyo po kalimutan na like and follow yung Facebook page po natin kasi bago lang po yan. Okay, para lang po kasi yan sa mga mag-order ng libro natin. Alright, dito muna tayo and salamat po sa panonood. See you in my next vlog. God bless. Bye-bye.